Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-usapan natin itong si Erwin Tulfo at si Willie Revillame ay nagkausap na. Ano ang kanilang pinag-usapan? Yan, itatalakay natin yan. Okay? Erwin Tulfo at Willie Revillame nagkausap na. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Rendon Labrador. Tinanggal na ang kanyang Facebook at ngayon ang Instagram, okay? So natanggal rin di umano o may notice pa sa Instagram na tatanggalin ang kanyang account. Yan, pag-usapan natin yan. At itong si Rendon Labrador ay nanlumo tungkol dito. Yan ang pag-usapan natin, pero bago ang lahat guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para marami ang makanood at kakalat sa taong bayan. Okay? And also guys, i-follow, i-subscribe ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. And today is Sunday, so magandang usapin ang mga personalities na ito. Wala masyadong balita sa politiko, no? At dito naman tayo sa showbiz konti, no? At itong si Willie Revillame, okay? So, unahin na natin itong pag-uusap ni Erwin Tulfo at ni Willie Revillame. At magre-react tayo dito sa kanilang pinag-usapan. Okay? Na binalita ito na ito ang si Erwin Tulfo kinumpirma ang pagkikipag-usap ni Willie Revillame sa PTV4. Okay, itong si Erwin Tulfo ay nasa PTV4 ito ngayon, no? Nagkausap raw silang dalawa kaugnay ng pag-ere ng Wawawin sa government-owned TV station bago matapos ang taon. Anya, actually, it's approved. Signing na lang, may konting adjustments na lang ang ginagawa at saka yung timing kung kailan siya papasok. Pero sa mga bossing sa taas, okay na. Okay? So, kinumpirma yan ni Erwin Tulfo, no? Na si Willie Revillame ang kanyang Wawawin na show mag-ere sa PTV. Okay? Halos lahat ng channel sa Pilipinas napuntahan. Nakapag-show na si Willie Revillame. Ngayon naman sa PTV. This is a government-owned. No? So, ang comment natin dito itong si Willie, no, hindi naman nagtagumpay yung All TV kung ano man ang kanilang mga pangyayari doon na sa dahilan na hindi matuloy-tuloy yon, di ba, with Manny Villar. Ngayon naman si Willie Revillame may kasunduan na dito sa PTV at hindi pa makapag-ere dahil nga kulang na lang sa pirma. Okay? So, kayo mga audience ko dito, sa palagay nyo, okay ba na ang Wawawin mag-show sa PTV? Ako, in my own opinion, okay ako dyan. Dahil sa show naman ni Willie Revillame, medyo nakakatulong rin naman sa mga taong bayan. Kung hangarin ni Willie Revillame ay makatulong sa taong bayan at ang gagamitin yung People's Television Network, no? Maganda yun, no? At di ko lang alam kung malaki ba ang kikitain ni Willie Revillame dito. Kasi hindi naman siguro mag-show si Willie Revillame na hindi siya kikita, no? Kasi nabubuhay ang kanyang show through the advertisements, no? Meron talagang mga advertisements yan. So hindi ko lang alam, no, kung what time, no? Siguro mas bagay kung sa 12 noon, no, para marami ng kompetensya sa lunchtime, no? Meron ng EAT, meron ng Itbulaga, meron pang kapag bumabalik yung showtime, meron pa dito na Wawawin sa PTV. So ang dami ng noontime show. So okay ba kayo dyan na noontime show itong
wawawin sa PTV. Grabe, ang dami na, no? O pwede rin siya nung kagaya noon sa GMA, no? Hindi siya nakikipag-kompetensya, dinner time ang kanyang show. Pwede rin 'yun, no? So dito lang ito, no, na permado na lang ang kulang. Pero ang mga bossing, no, especially itong si Willie at bossing ng PTV, okay na ang lahat. Pirma na lang at timing. Siguro before Christmas, makapag-show na itong si Willie Revillame sa PTV. So ayan, this is a good news, no? Pwede matatawag itong good news, pero dapat magtulungan sila na ang hangarin nila ay ang taong bayan na makapagtulong, no? Sa kanyang mga prizes diyan, malaki naman diyan, no? At masaya yung taong bayan naman, no? This is para sa akin, taong bayan ang panalo rito. Sa dami-dami ng noontime show sa Pilipinas, panalo ang taong bayan dahil yung noontime show hatid saya lang naman ang hangarin dyan, no? So, sa ngayon, ang itong It's Showtime, suspended pa. At least, pagbalik ng It's Showtime, meron na kaagad silang ibang kompetensya, itong wawawin. Kung matutuloy ito. Okay, let's see. Let's wait for the update tungkol dito. Okay? So, pangalawa nating pag-usapan ay itong si Rendon Labrador na walang di ko alam kung kumikita ito sa kanyang Instagram at sa kanyang Facebook. Yung kanyang YouTube nag-i-exist pa naman. Ngayon nagka-problema ito, no? Ito yung balita. Halos manlumo at hindi makapaniwala ang content creator na si Rendon Labrador na tuluyan ng nabura ang kanyang Facebook page dahil pinagkaisahan itong i-mass report ng netizens. Diba? Lesson learned, Rendon Labrador, kasi tira ka ng tira, negative ka sa social media. Ngayon, ito yung consequence sa mga ginagawa mo. Minas report ka ng taong bayan. Based sa in-upload niyang sunod-sunod na Instagram stories, nangyari ang pagkabura ng kanyang Facebook account nitong September 7, 2023, Webes. Mababasa sa post ni Rendon Labrador na update of 12 noon, September 7, 2023. Binura na ako sa Facebook ng Pilipinas. Yan ang sabi ni Rendon Labrador. Binura na daw siya sa Facebook ng Pilipinas. Hindi basta-bastang magbubura ang Facebook kapag walang mga maraming report tungkol sa inyo. Okay? Yan ang tandaan mo rin doon. So, nagre-reflect na ang iyong mga ginagawa. Tanggapin mo yan. Sa isa pang post, humingi ng paumanhin ang controversial social media influencer na kanyang mga taga-suporta. Kalakip ang pagpasalamat niya. Kahit na binura ang kanyang Facebook, galit na galit siya, nagpapasalamat pa rin daw siya sa kanyang mga fans. May fans pa ba ito? Si Rendon. Anya, pasensya na sa lahat ng taga-suporta natin at kasalukuyan na hindi ako makapaniwala at nagulat sa pagkawala ng aking Facebook page. Alam mo rin doon para sa akin, no? Yung mga nagla-like at nagfa-follow sa iyo sa Facebook, sa tingin ko, hindi yun mga taga-suporta mo. Nakimarites lang yun, nakichismis lang yun. Gusto lang nila makita yung mga mura mo. Updated sila sa kanilang mga mura, kaya finalo ka. Pero sa totoo lang, hindi naman, hindi ka dapat hinahangaan . Kasi sa mata ng taong bayan, naging hambog ito . Di ba? So, deserve mo yan. Nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala at nagpapadala ng mensahe ngayon. Mag-a-upload ako sa official statement ng YouTube account ko tungkol dito. Sa YouTube ka na mag-ingay. Baka YouTube na naman yung tanggalin. Pasensya na at paralisado kaming lahat dahil dito sa pangyayari. So, I think itong si Rendon Labrador nag-i-income rin ito sa kanyang Facebook. For sure. No?
So, ayan, meron ka namang mga business, di ba? So, wag kang matakot, wag kang manlumo, Rendon Labador. Oh, kasi yabang mo eh, marami kang negosyo. Oh. Ngayon, natanggal niyo itong Facebook. Alam ko, may kinikita rin sa Facebook ito. Kaya ito nanlumo eh. Di ba? Oh, deserve mo yan. Ngayon, yung update dito sa kanyang ah, tinanggal nga ng Facebook account ni Rendon Labador ng Meta. Now, ito naman, yung bagong balita update sa kanya. Now, he has received a notice from Instagram. In his latest Instagram story today, Labador posted a screenshot of the notice and received from Instagram. The message said that his Instagram account may be deleted na. Posibleng ma-delete ang kanyang Facebook, ang kanyang Instagram na naman because of some of his previous posts did not follow its community guidelines. Oh, bago ka gumawa ng Facebook at Instagram, Rendon Labador, 'di ba? May agreement 'yan. Oh, baka hindi mo 'yan binasa. May guidelines diyan. Oh, kasalanan mo pa rin. Hindi basta-basta magtanggal yung Meta ng ating Instagram at Facebook kung wala kang linabag na community guidelines nila. At hindi mo yan binasa, tira ka kasi ng tira eh. He earlier confirmed that the deletion of his Facebook page on Instagram, which is under Facebook's mother company Meta, and would release an official statement on his YouTube channel. Nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala at nagpapadala ng mensahe ngayon. Pasensya na at palisado kaming lahat. Ayan. Content creator then promised to return with a photo of himself doing a thinking pose inside a gym with a text above him at the reads, Pilipinas, I will be back. And his commonly used hashtag, stay motivated. Motivated ka pa ba niyan? Natanggal na. In a separate Instagram story, Labador shared that he was unable to receive messages from business partners and colleagues on Messenger and his personal Facebook account, and advised them to contact him through his mobile phone. He also warned about fake pages that bear his name. In other Instagram story, Labrador said his staff had allegedly confirmed that fans of Coco Martin, fans raw ni Coco Martin ang report sa kanyang mga Facebook at at itong mga It's Showtime na mga fans. Mass reported to Facebook in order for his pages to be taken down. Ito yung consequence na mangyayari, Rendon Labador, kapag tira ka ng tira sa mga tao. I-mass report ka talaga. Sometimes wala sa hulog, sablay yung kanyang mga tira eh. Last March, Labador complained that the production of FPJ's Batang Quiapo was interfering with the livelihood of the people living Quiapo. Even ito yung time na tinira rin niya si Martin, Coco Martin, no? So siguro una na tong minas report ng mga fans ni Coco Martin, not considering na itong si Coco Martin malaki yung fan base nito, ha? At itong si Michael V rin, tinitira mo si Michael V, malaki yung fan base ni Michael V. It's Showtime, tinira mo, malaki ang fan base ng It's Showtime. Ay lahat nag mass report. Tanggal. So, di ko alam kung natatanggal na ang kanyang Instagram, no? Pero yan ang susunod kapag palagi kang ganyan. At alam ko marami pang mag-mass report dito. Ikaw yung kawawa dyan. So, ito, lesson learned. Okay? Masasabi ko sa iyo, Rendon Labador. So, comment, react kayo mga audience dito. Ano masasabi nyo kay Rendon Labador? Deserve niya ba na matanggal ang kanyang Facebook account at soon ang kanya na namang Instagram ang matatanggal? Deserve niya ba ito? Comment, react, pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So guys, like, share this page, Don Mar TV and YouTube channel
para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV rin para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Happy Sunday sa inyong lahat, guys. Have a great day. God bless inyong lahat.